Tahimik ang lumang silid, liwanag lang ng buwan ang sumisilip sa bintana. Sa gitna ng kalsadang kahoy, may nakaupo, isang laruan na matagal nang iniwan, hindi na nilalaro. Ngunit, napansin ni Liza na kakaiba ang itsura ng paligid. Hindi gumagalaw ang hangin, pero ang anino ng laruan ay dahan-dahang gumagapang sa sahig. Kumakapit ito sa dingding, umaabot, tila may hinahanap. Hindi makapaniwala si Liza sa nakikita. Ang mismong laruan ay walang galaw, ngunit ang anino nito ay may sariling buhay. Unti-unting lumapit ang anino sa kanya, palalim ng palalim ang dilim sa paligid. Hindi siya makasigaw, parang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang lalamunan. Nang tuluyang sumanib ang anino sa kanyang paa, naramdaman niyang parang may gumagapang na lamig sa kanyang balat, pataas, papunta sa kanyang puso. Ang bawat segundo ay tila huminto, ang hangin ay naging mabigat, at ang dilim ay lumalalim pa. Nang tumaas ang kanyang paningin, nakita niya ang sariling anino. Hindi na ito sumusunod sa kanyang galaw. Nakangiti ito, habang siya ay nananatiling tulala, hindi na makagalaw. Sa huling sandali, naisip ni Liza, hindi lahat ng laruan ay walang buhay, lalo na ang kanilang anino.